Hello, hello, hello. Magandang gabi po mga kababayan. Bago ang lahat, shout out po muna dyan sa kapatid kong maganda na umuwi dito para dalawin kami ng aming magulang. At ako ay binigyan nito. Ganda, no? Thank you very much, Bunso Ani. Bigyan, pasalubong niya to eh. Shout out kay Ani at kay Rose. Okay. Kaya po hindi ako nakapag-post kahapon kasi magkakasama kami. Nawalan ako ng time umuwi para mag-vlog. Kanina lang kami naghiwa-hiwalay. Okay. Ano po, ang dami pong nangyari, ano? Sayang, hindi ako nakapag-post kahapon. Ito po ang gusto kong talakayin natin. Itong dalawang mama, dalawang supporters, rabid supporters ni dating Pangulong Duterte na hindi mo maintindihan kung bakit magkasalungat ang mga sinasabi. Ito pong si Attorney Harry Roque. Ang sinasabi niya, tinawagan daw siya ni Tatay Digong niya na takot at sinabi na mukhang ipapa-aresto na daw siya. Meron siyang na-receive na yung kanyang mga private na intel na tila baga nasa gobyerno. Ibig sabihin, spy. Anyway, so yun po ang kwento ni Harry Roque na tumawag daw sa kanya at yun nga nagsusumbong at takot at kaya hindi siya nakatulog. Syempre pinoproblema din niya yon dahil siya ang yayo ni tatay niya, Tatay Digong niya. Hindi nakatulog dahil hindi alam kung ano ang gagawin dahil hanggat maaari or ang talagang gusto nila ay hindi dapat maaresto ang dating Pangulo. Hindi daw tama na arestuhin ang dating Pangulo. At kapag ipinilit daw na arestuhin ito, ay magkakagulo, magkaka-people power, at sa ngayon daw galit daw ang mga tao. Galit na galit daw ang mga tao. Nagkakagulo na daw ang mga tao dahil ayaw ng mga tao sa ginagawa daw ng gobyerno sa dating Pangulo. Teka muna. Sinong kayang tao ang tinutukoy ni Roque? Sinong tao ang nagkakagulo? Sinong mga tao ang nagkakagulo na handang mag-aklas, mag-people power, para iligtas ang kanilang puon na si Digong nyo, si Digong nila. Alam mo, mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa chika na ito ni Harry Roque? Alam mo, tingin ko dito kay Harry Roque, parang, baklang marites. Bakla naman talaga, di ba? Parang pwede natin siyang tawaging Hari o Reyna. Hari o Reyna ng fake news. Kasi, parang haka-haka lang niya itong mga pinagsasasabi niya na nagkakagulo, galit na ang mga tao sa balak ng gobyerno na ipa-aresto or balak ng ICC na arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Baliktad. Di ba mga kababayan? Baliktad. Tingnan nyo po, basahin niyo sa mga comments dyan sa mga followers ng mga sikat na vloggers. Makikita nyo dyan, walang nagagalit or nag-aalala na maaresto ang dating Pangulo. Bagkos, natutuwa. Tuwang-tuwa.
tuwang-tuwa ang marami. Natural, siyempre meron pa ring mga mangilan-ngilan na suportador ng dating Pangulo. Yun bang mga tanga? Pero kung sasabihin mo na kayang magtawag ng people power, I doubt it. Let's try. Let's see. Tingnan natin. Kasi sa pinagsasabi ni Roque na parang kasing sa pagsasalita, paglabas niya na ito, gusto niyang iparating sa gobyerno o sa mga kinauukulan na itigil na ito. Gusto nilang pigilan ang ICC sa pag-aresto sa kanyang poon na si Duterte. Kaya nag-iimbento siya ng kung ano-ano mga fake news. Kesyo nagkakagulo ang tao, sasabog daw na parang pinatubo. Gusto ko makita. Sige nga, mga kababayan, kailangan ihanda natin. Bantayan po natin ang pag-aresto, no? Subaybayan po natin yan. Maging vigilant po tayo. At maghanda po tayo ng ihanda natin ang ating mga camera, ang ating mga cellphone, para makuna natin live ang mangyayari. Tingnan natin kung talagang totoo na magkaka-people power. Pwede naman siguro, kagaya nung mga nag-attend doon sa rally for support kay BP Sara, dyan sa Liwasan Bonifacio, na ilan ba yung nag-attend? 35 katao, na ang pang 35 yung maliit na bata na dala-dala nung nanay na nakipag-rally, na mukhang mga bayad. Yun ba ang people power? Kahit nga yung rally sa Davao nung January 28, masasabi mo bang people power yon? Wala nga atang 10,000 yun katao eh. Ang pwede pang tawaging people power yung attendance nung kick-off rally ng Bagong Pilipinas diyan sa Luneta, yung parally ni Pangulong Marcos, na ang expected attendance was 200,000. Pero more than 400 yung nag-attend. Ngayon, balik tayo kay Harry Roque. Ewan ba kung bakit pinaggagawa ito ni Harry Roque? Baka, para ba siyang nagpapasikat? Gusto sigurong matuon sa kanya ang focus ng mga kamera, ang focus ng mata ng mga tao, kasi nga tatakbo itong senador sa 2025, next year. Kahit na akala natin, itong mga pinagagawa niyang mga public pronouncements, may bendisyon galing kay Duterte. Mukhang wala naman Kasi nga, binaligtad siya nito nung isa pang rabid supporter na si Atty. Panelo, na ang sabi, tinawagan daw niya si PRRD, at sabi ni PRRD, hindi naman daw niya tinatawagan si Roque. Aba, sino nagsisinungaling? Hindi natin alam kung talagang tumawag ang PRRD na natatakot o pinapasinungalingan dahil siyempre lumabas na natatakot, na parang hindi ka panipaniwala Si Digong matatakot? Di ba ata pang alalaki yun? Hindi natin alam kung sino nagsisinungaling sa kanilang tatlo. Dahil lahat naman sila sinungaling. So, anong totoo? Harry Roque, ikaw ay nag-iimbento ng fake news? O, si Panelo na mismo nagsabi, fake news ka raw Hindi naman daw tumatawag sa iyo si PRRD. Tapos ngayon, alam mo si Roque, napakatabil. Parang walang kapagod-pagod yung bunganga nito. Tinalo pa yung ibong tarat. Gana, araw-araw na lang. Wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi. Reyna ng fake news.
Alam mo, ang ginagawa nito mga kababayan ni Harry Roque, parang nilalason niya po yung isip ng mga tao na kesyo kung aarestuhin si Duterte, magpi-people power, mag-aalsa yung mga tao, para maisip ng mga tao na yung mga taong tanga, buti yung mga matatalino, hindi niya malalason. Yung mga eengot-engot dyan, ay, magkakagulo daw. Ibig sabihin, marami pa rin nagsisimpatya kay Tatay Digong. O sige, makipagsimpatya na rin tayo. Tapos ipagkakalat niya, sasabihin pa niya na mali na arestuhin si Duterte ng ICC dahil daw hindi na tayo membro. Ang Pilipinas, hindi na member ng International Court of Justice. Ay, International Criminal Court. Na mali po ang ipinapaliwanag. Ito na naturingang abogado, pero ang imbes na i-educate ang mga tao, ay nilalaso niya. Mali ang ini-inform niya. Misinformation ang ginagawa. Ikaw, Harry Roque, bakit hindi mo sabihin sa mga tao na ang totoo na yung Pilipinas, tinanggal ni Duterte ang membership ng Pilipinas sa ICC dahil takot siya na maaresto ng ICC dahil sa kanyang mga kalukuhan, kanyang mga kasamaan, kanyang mga krimen na ginawa. Kaya niya inalis ang Pilipinas sa ICC. Pero, ang hindi mo, Harry Roque, ipinapaliwanag sa mga tao ay ito, na yung mga krimen na ginawa ni Duterte mula noong 2019 forward, yun ang hindi kasali sa kaso. Pero yung mga kaso niya, mga krimen na ginawa ni Duterte, mula nung hindi pa, mula nung maging member ang Pilipinas, which was 2014, hanggang doon sa araw na umalis ang Pilipinas sa ICC, which was 2019. So, yung mga krimen ni Duterte mula 2014 on the day of the membership hanggang doon sa pagkalas ng Pilipinas na 2019, so ilang taon yun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 years. Almost 6 years. Yun doon sa loob ng 6 years na yun, ng mga krimen, yun po ang pwedeng ikaso sa kanya na hindi lang basta-basta, marami. Mula pa nung siya ay mayor hanggang siya ay naging pangulo. Dahil siya ay naging pangulo 2016 na siya nga mismo ang nagtanggal sa Pilipinas sa membership nito sa ICC para iligtas niya ang kanyang sarili sa judgment ng ICC. So, hindi po tama na ipinagkakalat mo, Roque, dinidisinform mo ang tao imbis na i-educate mo. Siraulo ka. Naturingan kang abogado, professor ka pa naman. Diba? Law professor. Tapos magtuturo ka sa tao ng mali, taliwas sa katotohanan. Diba mga kababayan? Kaya ito si Harry Roque, mag-try ka kahit na ilang beses ka tumakbo, mag-senador, hindi ka mananalo kasi sinungaling ka. Sinungaling, fake news, at kumakampi sa kriminal. Oh, ito namang si Panelo, kahit na isa ring gunggong, ewan ko sa kanila kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tumawag nga ba si Duterte o hindi?
Hindi naman daw siya tumatawag. Anyway, so yun po, kung ano't ano man, bakit kasi kayo, takot na takot kayo, na arestuhin si Duterte? At para kayo nag-guessing game na, aarestuhin ba? Sigurado natural! Natural aarestuhin. Dahil inimbestigahan na siya, tapos na ang investigasyon. Nagaantay na lang ng arrest warrant. At malapit na. Kaya wag na kayo mag-guessing game na parang maghuhulaan kayo. Aarestuhin na ba? Aarestuhin kaya? Aarestuhin yan, for sure. Hindi nga lang natin alam kung anong araw, anong petsa ang dating ng warrant of arrest. Pero sigurado. Bakit? Tapos ayaw ninyo ipa-aresto. Bakit? Abogado kayo tapos si gusto nyong pinoprotektahan ninyo ang isang kriminal. Ikaw, Harry Roque, naturingan kang dati kang human rights lawyer. Tapos ngayon kumakampi ka doon sa human rights violator. Tapos inididiin mo, tinatalikuran mo, yung mga dating pinagsisilbihan mo na mga human rights victims. Alam mo ang ganyang klaseng tao, walang prinsipyo. Ba't mo tinalikuran yung mga biktima at kumampi ka dyan sa kriminal? Kasi maraming pera. Doon sa mga biktima, wala kang mapala. Ay, nako. Abangan po natin mga kababayan. Pero yan, sinisigurado natin na sigurado yan. At siguro ko, ang marami pong mga tao ang nag-aabang at natutuwa. Siguro ko yung ang sinasabi mo, Harry Roque, na maraming nagagalit na, maraming taong nagagalit na magpi-people power, oras na i-aresto. Siguro kung magpi-people power, yung mga tao lalabas sa kalsada para mag-celebrate. Opo mga kababayan, magsi-celebrate. Matagal na pong inaabangan ng mga tao yan. Ang pag-aresto dyan sa mayabang. Mayabang na baliw at birdugo dyan sa Davao. Ako mismo, tagal ko na nga inintay yan eh. Napakatagal naman ng hustisya. Di ba mga kababayan? Naku, pagdating ng araw na yan, let's celebrate, ha? Okay. So, hanggang dito na lamang po mga kababayan at maraming salamat po sa panonood. And I'll see you in my next vlog. Peace.